Nandito ngayon tayo sa undisclosed location para kunin natin si Pido. Kararating lang namin ito ni Kyle, si Kyle. From LA, karating kami dito sa Manila ng 8 o'clock. It's already 10 p.m. at night. Punta natin si Pido. Dito nakatago si Pido. Hindi lang natin sasabihin kung saan, pero secret location. For the last remaining months na wala nga tayo sa Pilipinas, andito lang siya. Kunin natin siya, pupull out natin kasi marami tayo ayusin dito sa van para maging maging camper ready. Ito nga si Pido, medyo di na nagkakasya yung yung kanyang covering. Kasi nakikita nyo, lumalabas na actually. May mga nakapansin na nga ng natin nakapansin ng van. Saka tumaas na siya lalo. Napapansin kasi yung mga stickers ng van, mga decal ng van. May nangamusta na dito sa van. Kaya ngayon tagalin natin yung cover. Tingnan natin kung aanta kasi tagal na nakastambay dito nito . So hopefully hindi naman drain yung battery natin kasi ito nga sa Pido all power to . So tingnan natin kung bubukas pa siya. So okay, moment of truth. Tingnan natin kung tatakbo pa sa Pido kasi 3 months natin hindi ginamit sa Pido . Moment of truth. Okay naman pala . Kasi alam niyo, pinapalitan natin yung muffler niya kasi nga may dumating na JDM dun sa The Surplus Manila. Kaya nga nag-order nga tayo ng muffler para at least like mawala yung kanyang backflow. So okay naman, diba, one click naman. So tayo na, uwi na tayo para at least may pasta na natin si Pido para first thing in the morning, simula na ng baklasan, simula na ng van conversion natin. So tayo na. Through fire in a cold white light. Got my sins in my pocket, I'ma feel real tight. Every wrong turn, got a voice, got a name. Still I'm here with my hands in the flame. They said slow down, play that bad behave. So good morning, time check today is 6:29 in the morning. Kanina pa tayo gising. It's our second day sa Pilipinas nga. Ngayon, ito na nga si Pido. So, gumising tayo like 2 o'clock in the morning kasi mag-edit pa tayo . Saka yung mga gamit natin, lalabas pa natin yung mga ikakabit natin kay Pido ngayon. So, kagabi nga, pinikap natin si Pido dun sa secret hideout location natin kasi ang hirap . Ikaw ba naman may decal ka na ganyan? So, ikaw ba naman maglagay ka ng decal na ganyan, di ba? Parang really noticeable . Kaya nga nag-plan muna tayo na natago muna natin si Pido for the meantime until nga ready na tayo na i-reveal yung ating minivan. Our plan for today nga kasi nga is ito, pinapinturahan natin to. Pinagawa natin to sa mga kaibigan natin sa The Surplus Manila. Lagay natin yung link nila dito sa taas. Ito rin pinagawa natin. So, dahil nga nagalaw yung dashboard natin, nawala yung ating onboard monitor. May mga ilang modifications din tayo gagawin dito kasi may mga kakabit tayo mga ilang monitors. At saka, yun nga, kita mo yung speaker natin, di na connected. Yung USB natin, di na umaandar. At saka, syempre, yung sa natin, sa OBD. Kaya medyo marami nga tayong ayusin ngayon. Ang target natin for today is maayos natin lahat ng electronics niya at saka yung likuran ni Pido. Yun dito nga, kakalasin natin to. Kalasin natin yung panel na to, kasi dito natin lalagay ating solar system. Halitin dating dating taillight niya kasi pinalitan natin LED yung taillight . Saka yung dating muffler niya. Ito yung dating muffler niya. Ngayon pinalitan natin ng JDM na muffler. Hindi kita. Well, pag natapos na lahat, then, like for natin kayo, double AC. Pero since ang plano nga natin ngayon is do van life camping, kaya kailangan ni-ready natin si Pido. So,
tayo na. So ngayon, ang plano natin, kalasin muna natin lahat na to para ma-access natin yung loob kasi kita niyo yung loob eh. Medyo durog-durog. Diba? So, kalasin natin to para ma-access natin yung kanyang mga electrical sa loob kasi hindi gumagana eh. Then, para ma-route nga natin yung gagawin natin electrical sa loob. So, ngayon yung medyo magulo yung electrical niya dito eh. Nakita nyo? So, ang gagawin natin, putulin natin to, hindi lalagyan natin siya ng dedicated na jack para connect like next time na aayusin natin. Madali na lang. Kasi diba, plug in, plug off na lang siya. So, convert na natin yan. So, okay na, naayos na natin yung electrical niya. Yan, malinis na siya. Pinilitan na rin natin ng deep dish matting. Ngayon, kakabit naman natin yung niya, dashcam robe. Maganda lang dito sa robe. Actually, luma na to eh. Dati ko pa itong dashcam dun sa isa kong kotse. Kakabit lang natin dito. Okay naman siya kasi ito mahaba to eh. 6 feet to. Then ito nga, ilalagay natin doon sa windshield. Yung mount niya. Testing na rin naman natin itong maandal. Meron din siyang USB adapter. Pero hindi natin gagamitin. Cigarette USB adapter. Pero hindi natin gagamitin yan. Lagay natin yun dun sa gitna. So yun na nga. Mounted na yung dashcam natin. Ano naman siya? Double adhesive tape. So, susunod naman natin lalagay yung slope meter natin para pag umakit tayo sa mga matatarik, alam natin kung kung ilang degree siya para hindi naman masunog yung ating makina. So nakabit na natin yung slope meter niya nandun. Ito naman, last na kakabit natin yung kanyang Apple CarPlay kasi ang hirap na yung nagka-connect nga ako ng Apple, hindi makapag-connect dito sa Android. So gagawin na lang natin, maglagay pa tayo ng isa pang head unit dito. So, para at least kahit pa paano may navigation tayo. So, pwesto lang natin yan na yung siya, hindi siya obstructed view, na okay naman siya. So, ito nga mga sir, moment of truth, katapos na natin wiring yung kanyang OBD. Yung sa scan gauge niya, tapos na yung kanyang slope meter, dashcam, at saka yung kanyang Apple CarPlay. So ngayon, subukan natin kung maandar. Okay, moment of truth. Gumagana naman yung scan gauge na. That's good. Subukan natin, start natin. Okay, yun. Gumagana na ang kanyang slope meter. Okay. Meron tayo check engine. Check natin kung ano yung check engine natin. So, okay, gumagana. And tingnan natin, switch natin yung power. Okay. So, ayun, nagbuboot up na siya. Yung dashcam natin. Okay, so dashcam natin. Yan, okay na. Magana na lahat. Problema lang, meron tayong check engine na. So yun nga mga boss, na reset na natin siya. Kita naman natin okay yung alternator niya, horsepower, coolant temperature niya, okay naman siya. Diba? Ba lang talaga pag matagal mo nang hindi nagagamit eh. So yung slope meter niya gumagana na. Ito lang talaga is kailangan on and off. So on natin yung So yan. Okay na. Okay naman siya. Makikita naman siguro natin to pag nasa kalsada tayo. Worst case scenario, tanggalin na lang natin tong niya. Pero okay naman siya. So maganda na yun na nakikita natin yung nakikita natin yung GPS kasi nanguhula tayo. So update na lahat ng niya. So sinasabi kasi yung throttle kasi kanina ginagalaw natin yung throttle eh. Pero other than that, okay na. Working na lahat. Battery niya okay. Gagawin natin sa battery, natin yan eh. I-charge natin. Pero next na gagawin na nga natin yung
ano natin, yung power supply, yung house power supply. Kasi tapos na tayo dito sa cockpit natin. So ngayon, tapos na nga tayo nung sa harapan. Ngayon dito naman tayo mag-focus sa likuran. Kung makikita ninyo, kasi fully upholstered yung van. So ngayon tatanggalin natin itong mga sidings na to kasi balak natin maglalagay tayo ng yung sa solar system niya, dito tayo maglalagay yung pinaka-panel niya. Then dito naman sa kabila, kung ano pang panel ang magagawa natin. Pero ito, tanggalin natin na to. Dali lang naman sa matanggal Pagkatapos nga yung gagawa tayo ng hindi pa nung ano nito. So yan, kakalasin natin pagka-leather niya, niyusin natin. Then ito nga, dito, ganun din ang gagawin natin kasi maglalagay nga na tayo ng panel dito Pero tingnan din natin kung hanggang saan natin pwede siyang i-forward. Kasi naisip ko nga rin, it's like yung battery niya. Tingnan natin kung magkakasya yung battery doon. Kaya magpaplanuhan natin ng gusto. Kasi kailangan ma-maximize natin Kasi kung makikita mo, yan lang yung ano natin Yan lang yung pinaka-space natin. So ang gagawin natin, kalahati nito, bed. Kalahati nito, yung refrigerator. Sa kung ano pa pwede natin lagay dito. So sige, kalasin na natin lahat. Okay, so dito nga sa panel na to, so papaghiwalayin muna natin itong taas saka yung baba niya para may latag natin dito para ma-measure natin yung plate na ilalagay natin dito saka dun sa kabila. Saka ito siguro baka tanggalin na lang natin to kasi wala namang silbi yan saka yung kabila. And ang kagandahan dito sa DA17, meron siyang hidden compartment. Ito kasi para sa ano to para sa heater, pero condemned na yata to So, checkin natin kasi plano ko nga lagyan natin ng battery dito. Kung kakasya yung battery, susukatin pa natin. Kung condemned na to, baka pwede natin salpak yung ano dyan yung house battery. Then from here, diretso tayo sa panel natin. Actually, hindi kaya kasi 6 inches lang ito nakaano niya sayang. So, malamang baka dito na tayo gumawa ng parang battery compartment niya tapos dito na lang yung refrigerator natin. So ayan, tapos na natin yung sidings niya. Natanggal na natin upholstery, medyo may mga ilang gasgas pero i-retouch na lang natin yan. So naibalik na natin yung dating drawer, yung mga ano niya, yung old siding niya, pinunturahan natin. Then dito nga naibalik na rin natin, nagkabit tayo ng dalawang cigarette lighter. Isa, ganito yung house battery niya dito nakakabit kasi naglagay tayo ng extra USB slots. So, ito yung abang niya para pag nagawa na natin power yung ano dito, yung house battery na natin, nilaroute na lang natin pag ganun yan. So ngayon, ito yung sa overlanding natin, ito yung cellphone booster, sa pa yung secondary MPPT, primary MPPT. Ito yun naman, regulator, yung bus bar natin, ngayon na-line up na natin. So doon naman natin gagawin is ila-line up natin yung bed natin dito para makita natin kung anong remaining space natin for the refrigerator o saka yung battery. So, sige. So, gawin na natin. So, konting update sa van build natin. Yan, tapos na natin yung likuran. Hindi ko pa na upholster itong side na to pero saka na muna, gagawin muna natin yan. So, dito may pull out tayo. Tapos dito, lagay natin yung secondary battery compartment. Andito yan. Diba? Ito naman, dito yung ref natin kasi may binili tayong ref yung Alpicool. Dito natin nilagay para pull out siya. Yan. Para hindi ka naman nag-aano doon. Diba? At least kahit pa paano, may labas mo ng konti yung ref. Yan. Dito naman sa compartment na yon, dito yung battery compartment natin, primary battery natin, nandyan. Pero eto, collapsible naman to kasi dito natin lalagay yung mga blue yeti natin. Collapsible naman yan. So at least ma-access natin yung battery compartment to. Diba? Okay, so ang agenda naman natin today, tirahin natin yung unahan. Kasi ito, dire-diretso to hanggang doon sa dulo.
So, itong punteriya natin ngayon kasi ito, kukonekta na natin to hanggang dito. Pero, lalagay muna tayo ng platform dito para shelving nga siya. Kasi parang ano pa to sa pan-drawer. Maglalagay pa tayo ng sa pan-drawer dito para sa mga gamit. Then dito sa taas. Then, parang ano rin yun compartment din siya para may malalagyan tayo ng gamit dito kasi sayang diba? Then after that, i-hook up na natin lahat nun sa akin solar. Kasi when it comes to yung shore power naman niya, nakakonekta na. Kasi ito is tinitrickle charge yung battery natin kasi tagal natin di ginamit So, dito yung shore power connection niya. So, kung kailangan natin ng power, pwede mo tayo kumuha dito. Ito yung power connector natin. Yan. Yan yung sa shore power. Okay, so I'll keep you guys updated. So tapos na yung ano natin, yung kama natin. Meron siyang outlet dito. Meron siyang drawer dito. Drawer dito. This one parang storage. Pwede pa for storage. Dito yung sa battery pack natin. Okay, so next na gagawin natin, prepare na natin yung wiring niya tapos upholstery na natin. So okay na yun First steady na. So good morning. Malaslas na po ng umaga. Palagi po tayo nagsisimula ng umaga kasi ang dami natin gagawin So tapos na yung van. Medyo sumabit lang dito pero okay lang yan. Okay, so yun na. Ito yung nabili natin sa sa Lazada. So okay naman, latag, maganda naman pagkakalatag ng bed niya. Diba? Yan. So, medyo babaloktot lang ng konti kasi okay lang kung ano kayo mga 5'4", fit na fit ka dyan Pero kung hindi, wala. So, konti na lang ang tatapusin natin sa upholstery. Dito na lang, itong front lang na to. Then after that, wiring na tayo completely. Yung pinag-isipan natin kung paano na tayo mag-aano ng hookup ng yung solar natin. Iniisip natin pumunta tayo sa bubong or butas na lang tayo sa gilid. Dito, maglagay tayo ng port dito na solar. Diba? Kasi baka hindi naman siya matutulungan Pero, yun no. Tayong balak magkalas It's either this side or that side. Ito mas madaling kalasin Baka isip natin dito tayo magkabit ng solar from here linya na lang natin pag ganun diba well tingnan natin kung paano pero other than that well, it's 80% complete tapos finishing na lang tapos maglo-load up na tayo kasi bukas biyahe na tayo so I've been working on this van for at least simula alas 2 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Continuous. Kasi konti lang limited lang yung time natin So, okay naman. At least matatapos na siya. Okay na siya. Then mamaya, pag naload na natin yung mga gamit, at least alam nyo na kung nagsura. Okay? So, trabaho na ulit. So ngayon po natapos din ang ating camper van after 4 days na dire-diretso halos wala tayong tulog din na trabaho natin ating camper van. So pakita na natin yung finished setup niya. So dito nga yung sinabi ko nga sa inyo, meron tayong ref, it's battery operated. So right now since naka-plug in tayo sa shore power natin, sina-charge natin yung battery. But kung ano naman siya, kung hindi naman siya naka-charge kasi pinapalapig din natin kung hindi naman siya naka-charge, kung hindi naman siya connected sa shore power, pwede naman tayong pwede naman natin gamitin yung battery natin. Ngayon, ang battery natin it's running on 2 batteries na tig 100 amps siya, port and starboard siya para may backup tayo. So meron tayong battery switch right here. Right, so pag linagay natin siya sa battery 1, sa main battery natin, makikita natin na nga pala
switch muna natin siya. So yan, mag-open yung Renogy niya. Yan, so kapag open na siya, sara lang natin circuit breaker natin para magkaroon ng power yung DC natin. Okay, so you can see, yan, may power na siya. Diba? So, available na yung mga DC plugs natin. So, pwede tayong kumuha ng DC power. Meron din tayong mga yung mga portable power station. Diyan tayo kukuha ng mga 220 para hindi natin ginagalaw yung ating house battery. So, kapag na siya, pag dito na siya, gagamitin natin na pang charge dito is yung house. So, mangyayari dyan, magpupull lang tayo by gagamitin natin itong Blue Yeti, magpupull yan sa house battery, then ito ibabump up niya para hindi masyadong choke yung alternator natin, kasi sa mga minivan na kagaya nito medyo siya mahina lang yung kanyang alternator, nasa lang maximum of 80 amps lang. So kapag magpupull tayo nito, baka may tendency na sumabog So ang gagawin na lang natin, pupunuhin natin house batteries natin, and from the house batteries pupull natin, diba, saka natin i-shoot ng 500 watts para hindi naman masyadong stressful dun sa sa alternator niya. So dito nga may bed tayo. Ito nga yung bed natin, fridge, yung AC nandun pa so ganito ang setup natin pag matutulog tayo. Pero since kasama nga natin anak natin, well, siguro magte-10-10 muna tayo. Kaya nga tayo naglo-load na tayo ng mga gamit natin. So you can see sa taas, ito naman yung ating ito yung ating hookup ng solar. Yan. So iniisip ko pa kung saan ilalagay yung solar pero nagpack muna tayo ng portable solar sa likod, like for the meantime. So syempre fire extinguisher just to for safety, diba, since naayos na rin naman natin yung mga electrical natin dito sa harapan, we're good to go. So bukas, first camping natin, tingnan natin kung anong performance ni Pido. Okay, so hanggang dito na lang. If you guys like this video and if you wanna watch some more sa first episode ng camping ni Pido, na masusubukan na natin ngayon kung gaano kaganda itong banda to after 6 months of restoration. So if you like this video, don't forget to hit that like and subscribe button and hit that notification bell for more of our travel videos.